Au nom, je suis le prochain copain qui était vécu, disant que personne n'a... Absolutely no hesitation whatsoever. I need to be the next one. And guys, show me. Les gars, juste c'est vous qui fait son boulot. Son enfant, il a juste voulu... Magandang hapon po. Hustisya ang panawagan ng magkapatid sa Las Piñas na binugbog ng grupo ng malalaki. Ang isa sa mga biktima ay maobserbahan pa sa ospital. Ang sabi ng pulisya na kursuladahan ng dawong dalawa. Ayon sa mga grupo, menor de edad na trip lang daw mambugbog noon. Nakatutok si Nicoan. Magkakapisana sa isang fast food restaurant ang magkapatid na ito madaling araw ng Miyerkules sa Las Piñas. Hanggang napahinto sila sa gilid ng kalsada. May lalaking sumulpot at biglang nanuntok sa magkapatid. Nanggaganti na sana ang dalawa, lumabas ang iba pang lalaki. Tumawid ang isang biktima pero hinabol siya ng isa sa mga lalaki at patuloy siyang binugbog. Isang rider ang nagmalasakit umawat. Ang kapatid naman niya na corner ng mas maraming lalaki. Maaninag kung paano siya pinagtulungan ng tatlong lalaki. Sinubukan tumakas ng biktima mula sa kumukuyog sa kanya pero natumba ito. Dito na siya nilapitan ng lalaking nakaputi at tinatsakan siya. Natigil ang pambubugbog na umawat ang mga bystander. Kilala na raw ng Las Piñas Police ang apat na sospek. Anila, nagiinuman ng mga sospek bago ang insidente. Kainuman nila ang testigo na siyang nagkwento sa mga pulis na nangyari. Ang unang lalaking sumulpot at nanuntok ay 14 anyos lang na tila trip daw manuntok noong oras na yun. Base doon sa kwento ng witness, na gusto daw niyang manuntok. Tama-tama naman itong dalawang biktima natin. Habang naglalakad papunta sa haba ng alamang sa kote, yun nakita niya, sinuntok niya. Ngayon, nung lalabanan na siya ng dalawang biktima, sumigaw naman na humingi ng tulong sa mga suspect na tatlo na legal age, at doon pinagtulungan yung dalawang biktima. Ang tatlong ibabae edad 18, 19 at 20. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang magkapatid na biktima na patuloy siya nagpapakain. Nasa ospital pa ang isa sa kanila na lughang napuruhan. Yung dalawang biktima natin, may mga bugbog sila sa katawan nila, sa ulo nila, may mga sugat. Hinihintay na lang daw ang medico legal ng mga biktima bago nila ihapla sa piskalya ang mga sospek. Para sa GMA Integrated News, Iguahe, nakatutok 24 oras. Maagang binawin ang buhay ang isang batang edad 4 sa Pasig. Bigong siyang masahit na masunog ang kanilang bahay. Sugatan naman ang kanyang ina. Nakatutok si Bea Pela. Binulabog ng nagngangalit na apoy ang mga residente sa bahagi na ito ng barangay Pinagbuhatan, Pasig City, pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Patay ang 4 na taong gulang na lalaking naiwan sa ikalawang palapag ng bahay na pinagmulan ng sunog ayon sa barangay. Sugatan naman ang kanyang 47 anyos na ina. Inattempt po ng nanay talaga na ilabas yung anak niya dahil nga lumakas na, nabitawan niya. Sa baba po kasi nagpumpisa, kaya wala siyang nagawa kung dito pa doon sa bintana, paagad siya makalabas. At pagtalon niya, gusto pa rin po niyang pasukin talaga doon sa baba yung bahay at mailigtas po yung anak niya. Kaya lang talagang ang laki-laki na po ng apoy. Dalawang bahay ang tinupok ng sunog na umabot sa unang alarma. Hindi bababa sa 5 pamilya o 13 individual ang apektado, kabilang ang 50 anyos na si Arthur na nakatira roon kasama ang kanyang anak. Ang naisalba lang daw niyang gamit, cellphone at susi ng motor niya. Inisin ko yung anak ko sa kabilang kwarto para ma-alarma na may sunog. Ang tumakbo sa isipan ko na may salba ko yung kasama ko yung anak ko, yung buhay, at ako, hindi ko na inisip yung ibang gamit. Okay na yun kasi yung gamit nakikita na natin yun. Ibang buhay, hindi natin may balik. Ayon sa barangay, mabilis kumalat ang apoy sa mga dikit-dikit na bahay na gawa sa light materials. Masikip po talaga sa loob din ang hirap kumilos. Ang tagal bago na-off yung power. At ang lakas ng kuryente, kaya kahit kami nahirapan na rin siyang pasukin. Pasado alas 12:30 na ng madaling araw ng tuluyang maapula ang apoy. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala.
Para sa GMA Integrated News, Bea Tingla, nakalito 24 oras. Maulang weekend na naman at namerwisyo ulit ang mga pagbaha. Sa Parañaque ilang lugar ang nalubog kaya naperwisyo ang mga residente at mga motorista. Nakatutok doon live si Jamie Santos. Jamie? Ivan, walang bagyo, pero binaha ang ilang kalsada dito nga sa lungsod ng Parañaque matapos bumuhos ang malakas na ulan kanina. Abot buhos agad ang baha sa kahabaan ng Dr. Luis Santos Avenue sa may barangay San Benito. Ang magkabilang dito, hindi madaanan ng maliit na sasakyan. Ang bahang naranasan sa Parañaque ay resulta sa lakas na buhos ng ulan kaninang umaga. Base sa monitoring ng Parañaque City Disaster Risk Reduction and Management Office, abot tuhod pa ang baha sa mga barangay San Domingo at Vitales. Dahil sa baha, ilang commuter ang napilitang lumusong sa baha kanina. May mga motorista. Bukod kasi sa di na kinaya ng maliit na sasakyan ang taas ng baha, takot ang ilang ilusong sa baha ang kanilang mga sasakyan. Pagtila ng ulan, matinding traffic naman ang naranasan ng mga commuter at motorista. Ang ilan lang na inis na sa traffic, naglakad na lang. Hanggang bintiri ng baha sa daan patungo na Terminal 3 sa Pasay City. Naranasan din ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng EDSA ngayong hapon tulad sa EDSA Natigas. Pati sa EDSA Boni na gatorli pang baha at sa EDSA Guadalupe na may nag-ipon na rin tubig sa kalsada. Ivan, sa mga oras na ito ay humupa na yung baha dito nga sa kahabaan ng Dr. A. Santos Avenue, Bagila ng ulan. Pero nakakaranas ng malakadakang ambon hanggang sa kaninang pag-ulan hanggang ngayon. At yan ang latest mula rito sa Parañaque. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jamie Santos. Patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang bagyong Lani na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, patuloy na nagpapaulan ngayong araw ang crop o extension ng bagyong Lani sa ilang probinsya. Nakararanas sa maulap ng panahon na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya at Quirino, pati na sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Habagat ang nagpapaulan sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Marinduque. Localized thunderstorms naman ang nagpapaulan sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, bukas may chance makaranas ng light to heavy rain sa Cagayan, Benguet, Siha, Bataan, Quezon, Camarines Norte, Sorsogon at Palawan. Light to intense rains naman ang posibleng maranasan sa buong Visayas at Mindanao pagsapit ng hapon, habang maaaring makaranas ng light to heavy rains bukas sa Metro Manila. Itinanggi ni DPWH District Engineer Abelardo Calalo sa kanyang counter affidavit na suhol ang perang dinala niya kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Anya, donasyon naman ito ng mga kontraktor. Iti Calalo walang basehan ng mga aligasyon sa kanya. Ang sagot ni Congressman Leviste sa pagtutok ni Ian Cruz. Wala na niya. Sa